kanina? Group 2. Hindi nyo alam kung ano yung second activity. Ay, Alam mo yung Sabihin na ba natin? sabihin na, sir. Hindi na natin. Yung next activity nyo, groupings pa rin. Same, may pulutan. Pero 1 week yung preparation. Yes. Alam nyo na kung ano yung gagawin nyo for the following week. Kasi kunyari, group 1 na pre-lay glycolysis. Activity nyo, i-role play nyo yung glycolysis. Role play na naman. Oo, Thank you sa idea. Credits. Credits sa inyo. Dahil sa inyo yun, kaya ako na-atin. Ginagawa ko medyo hindi na yung science sa room. Role play nyo. Paano yung role play nun? Convention. Kunyari ako si citrate synthase. Citrate synthase. Ito si si OAA. Ito si acetyl-CoA. Pag-ibigin ko sila. Tapos may nakalagay kayo. Kunyari, ang diskarte nyo, may nakalagay kang pangalan dito na OAA. Kung gusto niya, may narrator. Diba? Tapos, what if napili nyo translation? Diba? Transcription. Kasama yun sa Oo, isama ko yun. enjoy mo ang role play. Ay, nakakapagod. So for next week, Monday, mag-quiz tayo, tapos manibagong discussion, tapos yung laro. Sa Wednesday, ang gagawin natin, yung reporting nyo. Mamaya i-hand ko na kung ano yung report nyo. Okay. Sa reporting nyo, kayo na bahala kung gusto nyo mag-give all out doon. Basta ako, may criteria. Yung criteria na yun, okay na ako doon. Okay? Iba pa. Iba yun. Next activity naman yun. Ito kasi for laboratory naman to. Yung diseases. Ay, nakakapagod guys. Midterms na. Dami ko kami susulat sa board. Pero baka pagdating ng proteins, hindi na ako magsusulat. PowerPoint na yan. Kasi amino acids na lang yun eh. Tapos protein synthesis. Hindi ko lang alam, titignan ko pa. Kasi nung tinuro ko siya sa method, dati hindi na ako nagsulat eh. Glycogenolysis na ako ah. Nag-burn yung glycogen ko habang nagbubura ako. Alam niyo ba nakaka 10,000 steps ako? Nandito lang sa LTU dahil sa kakaganon-ganon ko. Okay, for the next topic, glycogenesis has been mentioned, or glycogen has been mentioned a lot of times in your training. Tama? Diba? Nag-best siya na-mention eh. So glycogen. Glycogen is the storage form of what? Glucose in human. Diba? So, to define glycogenesis is just glycogen synthesis. Diba? Glycogen synthesis. To create or to produce, to make glycogen. Okay. So that's the definition. So, sagutin natin ang where.
atin? Which organs? Tingin nyo kaya? Liver. Meron pa ba? Muscle. Sa kidney, gluconeogenesis yun. Diba? Liver, approximately can store 100 grams of glucose. Okay? Muscle can store 300 to 400 grams. Okay? So, why does this happen? Bakit kaya? Anong kapag mataas ang blood glucose? Okay? Anong tawag doon? Hyperglycemia. Kapag hyperglycemia ka, glycogenesis will happen. Okay? So, kung mataas yung blood glucose mo, anong hormone ang present? Insulin. Diba? So, si insulin nandiyan siya. Insulin can be found in the beta islet cells of pancreas. Okay? Pancreas. Kailan pa siya nangyayari? Kapag low yung tingin nyo. Pag low ang ATP. Diba? Pag low yung ATP mo, of course, you need glucose. But glycogenesis, glycogenesis pala to. Kapag increase pala yung ATP, sorry. Siyempre, kapag increase na ATP mo, hindi mo na kailangan gumawa na ay hindi mo kailangan sumira ng glycogen. Kailangan mong gumawa kasi hindi mo na kailangan ng energy. Okay? So, when? Tingin nyo kaya when? Anong state ito nangyayari? Fed state. Fed state. Fed state. Okay, so yan ang ating glycogenesis. Ang kanyang summary. So kung sino makakuha nito, let's just reflect. Swerte lang yan. Kasi, gagawa ko ng cell dito. Cell na naman. Cell. Tapos, mag-brain fog na ako. Okay, before we start glycogenesis, i-drawing ko muna dito kung ano talaga yung pinaka-structure ng glucose. Okay, para lang na-idea tayo. Okay. Ang inyong glucose, kapag tinignan natin siya in a molecular form, okay, molecular structure niya is ganyan. Parang piatos, di ba? Tapos meron siyang sanga. Okay. Tapos meron siyang oxygen dito. Okay, something meron OH, H, H, hydrogen, tapos OH and H, tapos merong methylene hydroxide group dito sa taas. Yan yung glucose. Yan yung tsura ng glucose. Bakit siya importante? Okay? Bakit importante yung structure ng glucose? Di ba yung first lessons natin, naririnig yung mga alpha 1,4 glycosidic bonds, alpha 1,6 glycosidic bonds, yung mga numbers, di ba? Yung mga numbers. Di ba parang na-mention ko na before, kung ano yung mga numbers na yun, tulad sa glycolysis, glucose 6 phosphate. Yung 6 doon, ito correlate na merong phosphate sa 6 carbon. So, alpha 1,4 glycosidic bonds. So, tignan muna natin. Saan dito? Yung number 1 is nandito. Is the first carbon. Number 2, number 3, number 4, 5, and then 6. Paano mo malalaman kung nasan yung first carbon ng glucose? Kasunod ng oxygen. Hanapin nyo muna yung oxygen. Kasi minsan balik-balik na dyan di ba? Kung nasan yung oxygen, yung nasa right side ng oxygen is your 1. Tapos sunod na yan, 2, 3, 4, 5. And then, always, yung naka-branch out, yung nakasanga, that's always the 6th carbon of your glucose. Okay? Tapos diba, kanina binabanggit ko merong alpha glycosidic bonds. Alpha, then meron din tayong beta.
Di ba? Yung alpha natin, pwedeng 1,4, pwedeng 1,6. Okay? Beta, meron tayong 1,4. Pero let's talk about bakit siya alpha, bakit beta. Okay? Bakit alpha tawag sa bonds na yan? Okay? Pag tinawag yung bonds na alpha, the hydroxyl groups of the two molecules are both facing in the same direction. Okay? So yung magiging bond is straight line. Okay? Yan yung alpha. Kapag beta bond, the hydroxyl group of a molecule is facing in the opposite direction. Ganyan. Then, yung bond na mabubuo, pasalsas lang. So that's the beta. And remember that our enzymes in our body can only break the alpha bonds. And the beta bonds cannot be digested by your body. Kasi di ba, beta bonds can be found in the cellulose. So mga plants. So mga beta bonds, yun yung cellulose. Cellulose is just another name of glycogen. Pero iba yung origin, galing sa plants. Kapag sa tao, glycogen. So sa glycogen, we have alpha bonds. All hydroxyl groups of glucose are facing in the same direction. Ipapakita ko ngayon. Maglalagay ako ng isa pang glucose sa tabi. Okay? Parang piatos. Hindi na makakalimutan ko anong itsura ng glucose, lalo ng gutong palagi. Diba? Glucose din naman yung piatos. Kaya nga siguro ginawa yun. Diba? Kaya siguro nila ginawa kasi glucose na yung itsura. Lapit, no? Hindi tayo nakukulit. Familiar ba? Di ba 6 carbon sugar din siya? Parang yung ribose natin, yung nucleic acids. Di ba? Maglalagay lang ako ng dalawa dito, ribose na siya. Di ba? Dalawang oil, ribose na siya. Pag tinagal mo isa, deoxyribose. Di ba? Kamukha niya lang din yung glucose. So, lagay ka ng H dyan. Yan yung glucose. So, this is another glucose. So, di ba, sabi, we can find alpha 1,4 glycosidic bonds in the glycogen. And we can also find alpha 1,6 glycosidic bonds. Alam mo yung sinisimplify ng numbers na yan? Yun yung carbon atoms. Diba? Yun yung carbon atoms, so sana katach yung bond. Pero bakit siya alpha? Diba pag alpha, kapag the hydroxyl groups are facing in the same direction. So in this case, pag gagawa tayo ng glycogen, we need 2 glucose or more glucose, and we need to bond them by using a glycosidic bond. Diba? So pag kinonect natin sa glycosidic bond, tama ba yung hydroxyl group nila is facing in the same direction? Diba? So, magbabond to ngayon. Pag nag-bond yan, ilan yung H? Dalawa. Meron tayong dalawa ring O. Kasi every time na meron glycosidic bond, may marirelease na water. So ngayon, ang mangyayari dyan, mawawala yung dalawang H. Dalawang H, tsaka isang O. So ang matitira, ay isang O. Ang mangyayari sa bond nila, meron lang isang O na matutira. Okay, so that's the glycosidic bond. Pero balik tayo, bakit siya alpha 1,4 glycosidic bonds? Let's take a look. This is the first carbon, tama ba? So first glucose. Alpha. Alpha facing the same direction. 1. Ano to? Ano kayang number yan? Diba? Oxygen natin yung oxygen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Alpha. Alpha facing the same direction. 1, 4. Glycosidic bond. Okay? Kuha. Now we have your alpha 1,6 glycosidic bond. Okay? Alpha 1,6 glycosidic bond. Dito yung 6 carbon. Meron tayong CH2OH dyan. The methylene hydroxyl group. Okay? So that's the 6 carbon. So gets na natin kung ano yung 1. For ibig sabihin yung 1,6 glycosidic bonds, there's something. There's another molecule that can connect into your 6 carbon molecule. So magiging ganito ang itsura niyan. Nakatagilid. Bakit nakatagilid, di ba? Kasi
Kasi hindi naman nagbago yung place ng carbons natin eh. So far, so good. Naiintindihan, di ba? Okay. Paano nga ulit natin natatawag na alpha? If the hydroxyl groups are facing in the same direction. And we can also call the 1,6 bond as alpha. Alpha 1,6 glycosidic bond. So tingnan natin yung nasa taas. Yung 6 carbon ba ng isang glucose na to ay nakatayo na sa taas? Di ba? Tapos yung 6 ay yung first carbon ng glucose na nasa taas ko is also facing the same direction of the OH of this glucose. So again, di ba, apat ay dalawa yung hydrogen, dalawa yung oxygen. So kapag merong hydrogen, ay merong water na lalabas, then same goes. Okay? Magkakaroon ng bond. Okay, bakit tinawag na alpha 1,6? Kasi first carbon connected to the 6th carbon atom of another glucose. So alpha, anong bond na meron dito? Alpha 1,6 glycosidic bond. Okay? Pero, our body has specific enzymes that can break this particular bond. Ang pinaka-common na nababasag na bond is alpha 1,4, di ba? Alpha 1,4 glycosidic bond. So, bago natin i-ano yan, gusto ko alamin na itong side na to, kung nasan yung 4, this is the non-reducing end. NR, non-reducing end. Tapos, kung nasan lagi yung 1, this is the reducing end. Okay? Reducing end. So ngayon, kung mag-a-attach lang ng mag-a-attach yung mga glucose, okay? Sa non-reducing end. So pag gagawin na yan, dikit-dikit, gaganon, dikit. Okay, nakukuha niyo ba? Hindi lang yan, kasi pwede pa humaba yan. Diba? Hindi pa, ganyan lang siya, tatlong glucose lang muna, kasi hindi ko yung ito-drawing isa-isa. Magagawa ko ng parang legend. Okay? Ang ito-drawing mong glucose mamaya, ilan to? Bilog, pero may lollipop. Lollipop, nasa loob ng plastic na may sanga. Okay? Pag ganyan yung drawing ko ng glucose, kung nasan yung bilog, nandun yung first carbon. Nakukuha? Kung nasan yung lollipop, nakatutok, nandun yung fourth carbon. Tapos this signifies the sixth carbon. Nakukuha? Okay. So ganyan yung, tandaan nyo muna yung itsura. Bilog, first carbon. 1, 4, 6. Yun yung gusto tandaan nyo muna. 1, 4, 6. Kasi kung drawing natin isa-isa, sobrang tagal. Diba? Kasi ang daming glucose na nasa glycogen eh. Okay. So, okay na. Gets na alpha bond and beta bond. Nakita na kung ano yung significance ng carbons and paano sila nagbabonds. Ngayon, let's talk about the deeper picture. Kung paano nagbabond yan. Kasi syempre may enzyme na kailangan dyan. Diba? Enzyme na kailangan dyan. So, we need to determine what are those. Diba? Try na natin ito. Okay, para ko di pa. Okay. So, in glycogenesis, diba, you need your glucose. Glucose will enter your cell. And where does this happen? In the liver or muscle. So let's say this is a liver. Liver cell to fat cell. Then what is the blood transporter? Blood? Liver? 2. Okay? 2. So does this need insulin? No. Pero nandito siya kanina. Hindi ka yan. Mamaya, mahalaman niyo kung bakit. Okay? You don't need insulin for this one. So once glucose enters the cell, anong mangyayari? From ganyan drawing, igagano mo ng drawing na kanina. Yan. So this is your glucose. Okay? Once pumasok na siya, ano kaya nangyayari? Ano kaya nangyayari sa kanya? Mako-convert siya into anong pinakaunang enzyme na nag-mix sa glucose? Bakit glucokinase? Kasi liver.
kasi nasa liver. Okay? So, glucokinase will facilitate this process. Glucokinase. And this is a heavily regulated step. Kasi irreversible to, tama? Irreversible lang yan. Anong ginagawa ni glucokinase? Di ba nag-add ng phosphate? Saan specifically? Sa 6 carbon. So, pwede rin siyang hexokinase kapag hindi liver, tama? Kasi na yan. So, glucose magiging, tignan nyo, ano kayo magiging pangalan nito kung maganda yung drawing ko? Tapos mayroong letter P dyan. Ano yan? Kasi di ba 6 carbon to? Glucose, 6 phosphate. Nice. Diba? Nice. Tapos, susunod, this is not a heavily regulated. This step is reversible. Okay, so pwede siyang bumalik. Ibig sabihin kapag hindi heavily regulated, pwede siyang bumalik. Okay? Tignan natin, mahulaan mo kaya yung pangalan ng glucose na ito kung depende lang sa drawing kung napakaganda. Diba? What do you think is this glucose? Anong magiging pangalan niya? Fructose? Ito yung fructose, oh. Gagawa ko ng panibagong pathway, ah. Ito yung sa ano, sabihin natin F6P ito. Ang enzyme na nandito ay si phosphoglucoisomerase, di ba? Phosphoglucoisomerase. Pwede naman siya. Okay, so yun yung enzyme. Pero saan pa punta to? Glycolysis. Di ba? Pero glycogenesis tayo. In glycogenesis, we need this glucose. Anong pangalan ng glucose na to? So, from glucose 6-phosphate to, pag sa glycolysis, magiging fructose 6-phosphate. Ano naman ito? Based sa drawing ko, alam niyo sa glucose 1-phosphate. Okay? Glucose 1-phosphate. This needed for glycogen synthesis. Pero hindi pa dyan matapos. Okay? Kung itong enzyme ng glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate is binago na yung carbonyl group from aldehyde into ketone, ay from aldose into ketose, eh ano naman kaya lang dito? Eh nagbago lang yung nagbago lang yung phosphate na pumunta sa ibang carbon. Familiar? Di ba sa glycolysis meron ding enzyme na ganun? Nililipat lang yung phosphate sa kabilang carbon. Anong enzyme yan? Mutase. So this enzyme is called phosphoglucomutase. Okay? Mutase. Phosphoglucomutase. Facilitates this process from converting glucose 6-phosphate into glucose 1-phosphate. And this step is not heavily regulated. This step is reversible. Okay? Think nyo muna yan. This step is reversible. So, glucose 1-phosphate. He is a glucose with a phosphate attached in first carbon. And isang phosphate lang yan. Okay? Diba, all throughout our semester, labas ko na naririnig yung ADP, ADP. ADP is adenosine diphosphate. ADP is adenosine triphosphate. Adenosine is a nucleotide from what? Adenine. Diba? Narinig na rin natin si GTP. Anong nucleotide yun? Ano ba? Guanine, diba? Guanine. So ngayon, meron pa tayong isa. This is a nucleotide as well. Kasi yung nitrogenous base niya is letter U. Sino kaya yung letter U na yun na nakita sa RNA? Uracil. Okay? Meron tayong tinatawag na UTP. Okay? This UTP is uridine triphosphate. Okay? Uridine triphosphate. So, ibig sabihin, ilang phosphate ang meron siya? 3. Diba? So, imagine natin, ang UTP ay, ang nitrogenous base niya? Uracil. Sa nucleotides ba, anong mga component? Anong sugar ang meron? Ribose, di ba? Ribose sugar. Tapos, yan siya, uracil, ribose, tapos ilang phosphate? 3. So, imagine natin yung phosphate ng mga nakakamit, 3. Okay, so, for example, ito yung molecule niya. Okay, yan yung itsura lang niya. Okay. Uridine triphosphate. Yan yung pangalan niya. Uracil, may ribose, tapos may 2 phosphate.
Tapos, in order to use these phosphates, it's either dalawa sila o isa. Ay, it's either dalawa or tatlo. Kapag pinaghalo natin itong dalawa, yung UTP and G1P, there's no such thing we call as tetraphosphate. Di ba? Walang tetraphosphate. So we need something. Pwede natin tanggalin yung phosphate para maging, babalik lang din ulit sa UTP. Kung gano'n, kung iba na. Eh, pag kinuha niyo yung phosphate dito, babalik lang siya yung glucose. Di ba? So we need a new form of molecule to start the glycogenesis. Okay? So this enzyme, papakita ko na siya sa inyo. Okay? Papakita ko na siya sa inyo. Ang enzyme na ito ay C. Tapos, mayroon siyang malaking bag ng battery. May battery siya sa likod. May battery siya sa likod. Ang pangalan ay insulin. Okay? So, this enzyme is activated by insulin. Okay? Diba insulin promotes glycogenesis. Pag sinabing promotes glycogenesis, syempre, ina-activate yung glycogenesis. Ina-activate yung specific enzyme na to. Okay? Ang specific enzyme na to. Itong enzyme na to, meron siyang weapon. Nakawak ka dyan. Yung weapon dyan. Okay. Yung weapon niya na yan, ay kailangan lagyan ng bala bago gumana. Okay? Ang kailangan niya dyan, ang pangalan ng hammer niya, si UDP glucose 360. Joke lang, pero yun na yun. Diba? UDP glucose. Kumbaga, kailangan niya muna ng UDP glucose para gumana itong weapon niya. Okay? Kasi inactivate siya ng insulin, tapos activate pa to. Okay? May mga ganun pang ginagawa ko lang siyang mas simple. Okay? Kasi kung mag-activate yung enzyme, tapos wala to, activated lang yung enzyme, hindi na mangyayari yung glycogenesis. Okay? So, kailangan natin gumawa ng UDP glucose. Kailangan natin yung i-recycle, yung UTP. Kasi nasa kanya na yung uracil at ribose. So, we need this actual nitrogen space to actually make a glycogen. So, how does this happen? Okay? Diba? Ang ganda talaga ng process ng katawan. Kaya napakakas ng katawan. Kasi, there is no enzyme that will do this. Mag-decide na lang ito ngayon, sabihin ni UTP, okay, I will break this bond. Pag tinanggal nyo ito, ibig sabihin, di ba? Magiging na lang siya. 1 phosphate na lang, di ba? So, magiging UMP. Tama? So, uracil ribose. Tapos, isang phosphate na lang ang nakatouch. Di ba? So, anong mangyayari ngayon sa dalawang phosphate na to? Itong dalawang phosphate na to, may bond pa rin sila sa gitna. So, ang dalawang phosphate na to, ang pangalan ng dalawang phosphate na yan, si pyrophosphatase. Okay. So, remember, di ba sabi ng weapon ng funky enzyme na to, is UDP glucose. We have an idea, UDP. Uridyl diphosphate. Tapos binasag natin ito, di ba? Yung dalawang phosphate para maging pyrophosphate. Tapos yung UTP, from original UTP, naging UMP. So, paano na gagawin UDP yan? Ang pangalan ng weapon ng enzyme natin si UDP glucose. Eh, from glucose, 1 phosphate. Ibig sabihin, binigay niya yung phosphate niya kay UMP to become UDP glucose. But UDP glucose is not 1 molecule. Isang molecule lang siya. So, kailangan nila maghalo. Okay? Kailangan nilang magdikit. Eh, di ba, all throughout our semester, every time na may nagdidikit namin na substrate or molecule, kailangan ng energy or either may enzyme. Pero walang enzyme na nangyayari dito, wala talaga. Walang magdidikit sa kanilang dalawa. So,
Kung walang enzyme, kailangan na ng energy. Di ba? Saan nila kukunin yung energy? Walang ATP din na mangyayari. Okay? Meron. Si naalala niyo, hindi pala pyrophosphate to. Pyrophosphate, sorry. Ang pyrophosphate, ay saan pa lang siya papasok? Si pyrophosphate, gawin natin yung apoy. Kasi pyro eh. Diba? That pyrophosphate will now blast through your pyrophosphate. Okay? Kapag nag-blast through siya dyan, tatargetin niya yung mismong bond ng dalawang phosphate na yan. And those phosphates, kapag nag-break sila, magkaroon ng explosion nangyari, that reaction provides energy. Gagamitin na nila ngayon yung energy na na-produce ng pagbasag ni pyrophosphate ng pyrophosphate para mag-mix ang UMP and G1P. So, ang mangyayari, nag-use itong dalawa, magiging UDP, pero ganito na lang drawing ko, glucose. Kasi, di ba nawala yung phosphate sa first carbon? Saan napunta? Sa UMP. Kaya naging UDP, glucose. Okay? Amazing. Diba? Ito, hindi ko na kailangan siya explain. Kahit na marami ng explanation yan. Bakit nagkaroon ng energy? Alam niyo yung mga thermodynamics lesson? Ayoko nun. Mga thermodynamics, meron pang mga delta, AG. Diba? Pag-increase ka, mag-as yung heat, temperature, tapos ibig sabihin may energy daw. So, ganun yung nangyari dyan. Pyrophosphates. Thermodynamics. Diba? Nakuha natin yung point. Basta merong heat generation dyan, merong energy, tapos yung energy na ginamit, ang energy na na-produce ng pag-process na yung ginamit ng UMP and G1P to produce the bullet for the weapon of this funky enzyme. Hindi pa siya, di ba? Okay? Nakikita pa siya. Pero kasi, yung weapon niya na yan, okay? Yung weapon niya na yan, parang may glue. May glue sa end dito, sa end ng glucose. Eh, di ba nga? Ito yung reducing end. Di ba reducing end yan? Babaguhin yung itsura ng UDP glucose na to. Gagayahin ko yung itsura na to. I-drawing ko oblong ulit, tapos ganyan, tapos may sanga. Di ba reducing end yun? Yung may lollipop, yung below, yung first carbon, tama? Yes. Nandun yung reducing end, di ba? Eh, nakamatilyo kasi yan yung tututok niya talaga. Okay? So, parang may glue dito banda. May glue. Tapos merong canon dito. May canon dyan. So, kung makapagpalo niya, bang, may lalabas sa kabila. Okay? Ito So, kung may glue yan, may idea na tayo kung anong enzyme yan. Anong mga enzyme kayo yung mga nag-glue? Yung mga nagpo-condense, yung mga nag-dedicate? Ligase and lagyan natin yung t-shirt ka, kailangan cool. Diba? Cool enzyme yan eh. Henry C. Dito ko lang. Synthase. Pero specifically, glycogen synthase. Okay? That is your glycogen synthase. This glycogen synthase can be activated by your insulin. And it has the ability, and it has the specific component that attaches the UDP glucose, then ididikit niya into somewhere. Kapag gagawa kayo ng building, you need a base. Diba? Kailangan nyo ng base. So, kailangan din ng base neto ni glycogen synthase. Pogi niya kung nakangiti. So, kailangan niya na. So, kailangan niya ng base. Okay? Meron na specific protein na tawag ay glycogen. This is a protein. Proteins are made up of amino acids. Diba? This protein is made up mostly of tyrosine. Tyrosine contains a hydroxyl group. That's why it is an aromatic group. Diba? Ganyan eh. Aromatic group siya. So, meron siyang hydroxyl group. Alcohol, something like that, diba? So, meron siyang hydroxyl group na naka-uslit dyan. So, this will be the base. Bakit hydroxyl group? Naalala niyo yung discussion natin dito kanina, yung mga alpha 1 per beta 1 per bonds? Yes. Saan tumitikin yung mga bonds? Di ba sa hydroxyl? Yes.
And remember that reducing end, merong may present na OH tsaka H sa reducing end. Tapos meron tayong tyrosine na glycogen. Tapos martilyo. Di ba? Tapos ano yung ipupukpok niya? Yung mismong reducing end. Makuha niyo yung point. Diba? Astig, di ba? Ang lupit ng enzyme na to, no? Ngayon, pupukpok niya. Pa! Eh, di ba may canon sa likod? May canon sa likod yung kanyang martilyo. Pagkapukpok niya ngayon ng ano, pagkapukpok niya dito sa glycogen, okay? So, ang matitira ay pero gagawin natin, bakit gagawin ko O? Kasi meron ng alpha 1,4 glycosidic bonds niya. Di ba? Pero anong silbi ng canon na yan? Kasi pag pukpok niya, bang, nag-release yung UDP. Okay? Nag-release yung UDP. Kasi yung UDP na yan, makuha na ulit siya ng mga free phosphates. Kasi ito, pag na-breakdown yan, magiging free phosphates yan. So pag nakakuha siya ng phosphate, magiging UDP. Another process of glycogenesis. Pero, anong point niyan? Every time na magagawa tayo ng glycogenesis, kailangan talaga ng UDP. So lahat ng glucose natin, gagawin yung UDP glucose. So itong UDP, babalik na ulit. Okay? Pero hindi na pwede kasi kung UDP siya in the first place, magiging UTP glucose na yun. Di ba? So kailangan niyang mag-undergo ulit na kailangan niyang bumalik into UTP. Buha siya ng panibagong free phosphate or inorganic phosphate. So ito, pagka-attach niya ng glucose, UDP will be released. So that happens in every glucose na malalagay. So kunyari naglagay tayo dyan, UDP is released. Naglagay ng panibagong glucose, UDP is released. Naglagay ng panibagong glucose, UDP is released. Nakuha niyo po yun? Nakuha? Okay? So this is a glucose, di ba? So tingin nyo, sa ginawa ko yan, anong klaseng bond ang meron? Choices, alpha 1,4 or alpha 1,6? Alpha 1,4. So ano napapansin nyo kay glycogen synthase? Since yung kanyang enzyme, ay yung kanyang weapon is just in the same motion, martilyo, ibig sabihin, magpapile up lang siya pataas. So ibig sabihin kung pataas, isang direction lang, kahit na nakagalaw, isang direction lang yung kaya niya. So ibig sabihin, this enzyme, it has ang only ability niya is to produce alpha 1,4 glycosidic bonds. Okay? Amazing, no? Alpha 1,4 glycosidic bonds. Ito yung first skill niya. Mga nag-email. Yan, ulti. Yan, ito yung ulti niya. Ang maglagay ng alpha 1,4 glycosidic bond. Okay? Yan. Yan. Mas activated siya ng insulin. Okay? Ngayon, punta tayo dito. Drawing mo ang panibagong glycogenic to, ha. Dito natin. Yan. Meron tayo isa pang enzyme. Tapos puno yan. Ang naisip ko lang siyang lagyan siya ng puno. Ginagawa ko siya ng kwento sa utak ko.
Okay lang muna. Glue yan. Glue yan na may pangalang 1,6. Okay? May glue siya na 1,6. Okay? Tapos, mayroon siyang gunting na pangalan 1,4. Isa siyang enzyme na may gantong pangit na itsura, may pangit na buhok. Meron siya sa kaliwang kamay niya, may gunting siya na pangalan ay 1,4. Sa kanang kamay niya, meron siyang glue na pangalan 1,6. Okay? So ito, ang gumawa na itong pile up na to, sino? Yung funky enzyme natin si glycogen synthase. Diba? Ngayon, itong enzyme na to, katulong niya to. Okay? Baga barbero natin na maglalagay ng glue. Okay? So sabi niya, wow, ang haba na. Tingin ko okay dito. Sige, dito na lang. Tingin niyo anong ginamit niya sa dalawang weapon niya? Yung gunting niya. Bakit 1,4 pangalan? Kasi ang destroy niya is alpha 1,4 glycosidic bonds. So kapag na, ano niya na, kapag natanggal niya na yan, okay? Kapag natanggal niya to, okay? Tatanggal niya to. Tapos, ano yung buhok niya? Doon mapupunta yung tinanggal niya. Ilan yun? Di ba 5? Kunyari 5 yun. Nakalagay sa ulo niya. Kasi ito nakalagay yung 1,6. Sabi ko, sabi niya, saan ko kaya ilalagay itong mga glue ko sa ulo ko? Ito na lang. Hindi kayo ilagay niya dyan. Ay. Anong ginamit niyang weapon dyan? Yung glue niya. Pero bakit 1,6? Kasi kinabit niya sa 6 carbon ng branch. Branch? Bakit ganyan yung buhok niya? Mukhang branching na puno. Kasi ang pangalan ng enzyme na ito is branching enzyme. Lupit, di ba? Okay? So this branching enzyme has the ability to destroy 1,4 glycosidic bonds. And has the ability to branch into another 6 carbon to form 1,6 glycosidic bonds. So, ano yung mga skills niya? Okay, anong mga skills niya? Meron siyang alpha 1,4 glycosidase or glycosidase activity. Next, meron siyang alpha 1,6 glycosidic bonding activity. Nakukuha? Si glycogen synthase, ang kanyang tanging ability is to add alpha 1,4 glycosidic bonds, stacking or piling up your glycogen in one specific direction. Alpha 1,4 direction lang. While this enzyme, our branching enzyme, okay, hindi na makakalimutan, ang ganda ng itsura niya, may gunting at may glue. Diba? Anong ability ng kanyang kaliwang kamay is to destroy or cut the alpha 1,4 glycosidic bonds. And then using the branch to form another branch and then glue it, form a alpha 1,6 glycosidic bonds. Diba? Stick. Okay. So kung to summarize, ganito kasi magiging itsura ng glycogen nyo. Okay, magiging ganyan. Gagawin ko na lang yun. So maraming glucose yan kunyari, di ba? Okay. Maraming glucose yan. Kung kanyang direction lang, tingin nyo ano kayong bond meron dyan? Alpha 1,4. Tapos meron pa mga ganito. Kapag may ganyan, kunyari, ganyan yung glycogen. Tingin nyo, ilang alpha 1,6 glycosidic bond ang present dyan? Diba? Ilang alpha 1,6 glycosidic bond ang present dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. One, two, three, four, five, six. Okay? So, every time na may nagbabranch, sino may kasalanan nun? Branching enzyme. Kasi bakit? Meron siyang ability to add 1,6 glycosidic bonds. Eh kapag 1,6 glycosidic bonds, naalala nyo, magiging branch talaga kasi nga,
Ito yung mga sanga, di ba 6 carbon to? So pwede makatouch yung mga glucose dyan, kahit saan niya gusto. Tapos dito, meron din dito, di ba? Pwede rin dito. Okay, so magiging ganyan ang itsura niya. So that's your glycogenesis. Diba? Amazing. Okay? Ano yung enzymes na kailangan natin tandaan? Phosphoglucomutase, which is irreversible ba o reversible? Irreversible. Ano ba? Meron pa tayong pyrophosphatase. Okay? Tatlo lang, ay apat lang. Glycogen synthase and branching enzyme. Kaya possible yung average total time ng class. Di ba? Nag-read lang yung glycogenesis, ganyan lang. Ngayon, gagawin ito ng panibagong square. Cell pa rin ito, cell. Glycogenolysis. Next topic is your glycogenolysis. Kanina, glycogenesis. Sige, go. Tanong mo na. Biglang mag-pop up yung glycogenesis. Ano yan? Protein yan. Minimake up siya ng mga nucleic acids, di ba? So, sa genetic, yung DNA, ano natin? Transcription, translation. Ayan. Di ba may specific code? So, yung specific code na yun, para makagawa ng tyrosine, I think, UUG. O, so, tatlong nucleotides yun, di ba? UUG, tapos magiging tyrosine. Tapos maraming tyrosine, magiging glycogen. Okay. Diba? Diba? Ha? Wala yan. Ano ko lang yan? Imagination ko lang yan. Kumbaga, si glycogen synthase, kailangan requirement niya muna yung UDP glucose. Okay? Okay, so let's go. Glycogenolysis. Glycogenolysis, kanina glycogenesis, glycogen synthesis, making glycogen. Glycogenolysis is to destroy or break down glycogen. Okay? Breaking down glycogen na tayo. Okay, so where does this happen? Where? Same goes, liver or muscle. Okay? When? Tingin nyo, fed state or fasting state? Fasting state. Anong hormone ang present kapag glycogenolysis? Diba? Kabaliktaran lang. So, basically, glycogenolysis is just a reverse process of your glycogenesis. Diba? So, possible yung less than 3 minutes na, no? Na total time of the class. Diba? So, why does this happen? Tingin nyo. If you have low blood glucose or sugar. Okay. So, anong tawag dito? Hypoglycemia. Okay? Hypoglycemia. Okay? Hypoglycemia. And kapag marami kang ADP. Okay? Diba? Kapag increase ang ADP mo, of course, you need ATP. Okay? So, pwede rin increase ATP. Okay? So, ano na natin? What, when, and why. Okay? Okay. So, for uniformity, sige, liver pa rin ito kunyari. Meron tayong blood transporter dito. Ano magiging blood transporter niya? Blood 2, di ba? Okay. Blood. Amazing. Ang ganda ng bioweb. Ang ganda ng bioweb. Red lang, mag-ano muna ako. Mag-muni-muni muna kayo dyan. At ako may gagawa ng mga props ko. Hindi ko na kailangan i-drawing yung mga branch, yung mga naka-usting 6 carbon. Kasi alam nyo na yan, kapag may ganito akong ginawa, ibig sabihin nandun yung 6 carbon. Nakuha. Okay? Tapos kapag straight line, alam nyo na 1,4 yan. Okay? Na-explain nyo siya kanina.
Okay. Now this is your lactose. Glycogen. Start. The start na. There's your glycogen. Okay? Glycogen to ha. Glycogen. Teka, balik muna ako. Hindi ko na-explain ko pa na maayos yung glycogen. Diba sabi ko siya yung base? Kung sa DNA replication natin, need ng primer, diba? Kailangan ng start. Ito yung parang primer ng glycogenesis. Okay? So, laging may ganito sa glycogen na structure. Laging may glycogenesis sa dulo. Okay? Now, let's proceed to the show. Drawing ulit ako. Parang saya akong ginagawang... Tapos, okay kayo. Yan. So, baka drawing ko, malalaman na natin kung ano yung glycogenolysis dyan. Okay? Focus pa ako ng matindi. Di ba? Punta muna tayo sa pinakaunang glucose, pinakaunang enzyme na papakilala ko. Di ba anong in-illustrate ko sa kanya? Tangke. Tank is something that destroys using a bullet. Di ba? Using a cannon. So yung bullet na ginamit niya dyan, phosphate. Tapos meron nagko-control, yung tao dyan, meron siya, trained siya to use the phosphate as a bullet. Okay? Balik, yung this enzyme rings, nagbabato ng phosphate. Babato siya ng phosphate para masira ang glycogen. Wow! Di ba? Ang bala niya, para masira ang glycogen, is phosphate. Okay? Kasi ito, gas tank niya, ang gas tank na yan ay si glucagon. Di ba? Doon kanina, ang funky enzyme natin na mukhang Roblox man, si insulin. Tapos meron siya martilyo, nagdidikit siya ng mga glucose. Ito naman, sisira ng mga glucose using phosphate. Ito yung bala niya, phosphate.
Okay? So marami siyang mga nakahandang cannonballs dyan, mga phosphate. Okay? Marami siyang mga nakahanda dyan. Okay? Kasi yun yung pinag-fitting niya, phosphate eh. Para masira. Diba? Kasi ang pangalan ng enzyme na to ay si glycogen phosphorylase. Diba? Para siyang hydrolase. Kapag sinabing hydrolase, hydrolyzation of bonds, destroying the bonds using water. Diba? Hydrolase. Ito naman, phosphorylase, destroying bonds using phosphate. Tapos anong dinisira niya mismo? Glycogen. So, glycogen phosphorylase. Okay, for example, nag-shoot siya. Boom! Nag-fling na siya ng isang phosphate. Nag-throw na siya ng isang phosphate dyan. Dito specifically, sa bond na yan. Okay? Sa bond na yan. So, ilalagyan ko ngayon, yung canon niya ay merong 1,4. Okay? Merong 1,4. So, ngayon, edi natanggal to. Natanggal. Natanggal yung bond. Pero ano nangyari? Anong ginawa ng phosphate niyan? Naalala to? Magiging glucose 1-phosphate. Diba? Kasi ito, mga glucose na mga nakakabit yan, diba? Mga glucose na yan eh. Kailangan lang tanggalin yung alpha 1,4 bond. Diba? Eh, itong canon niya, meron nakalagay na 1,4. So, nag-i-aim siya sa mga alpha 1,4 glycosidic bonds. So, pagka-aim niya dun sa alpha 1,4 glycosidic bonds, yung flinging ng phosphate will attach, saan ba nakakabit? Diba? Sa non-reducing end, hindi naman didikit dun yung phosphate. Sa reducing end lang dumidikit ang phosphate. So, kung sumisira siya ng bond, saan dumidikit ang phosphate? In which end? In the reducing end. Nasaan yung first carbon? Nasa reducing end. So, every time that glycogen phosphorylase destroys glycogen in each bond, it makes glucose 1-phosphate. Nakuha? Okay? Tapos tuloy-tuloy niya lang ginagawa yan isa-isa. Pam. Okay? Kunyari, sinira niya ito. Sinira ito. 1. So, meron tayong dalawa. Yung dalawang glucose 1-phosphate. 3. Okay? Hanggang dun lang, 3. Pero hindi ibig sabihin na 3 lang yung kaya niya. Ibig sabihin natin 3 G1 pinangagawa natin dito ang glycogen phosphorylase. Kasi pinag-usapan nila, ito yung unahin na ng site. Sabay kasi yan sila nag-work, itong dalawang to. Sabay sila nag-work. Inuna niya yung 3 dito, di ba? Kasi originally, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kanina. Pero ba't siya tumigil? Kasi kapag 4 na lang yung natitira, ang glucose, this enzyme will come into play. Okay? This enzyme will come to play. Okay? Pero ang gagawin niya is 2. Tawag dito. Itong gunting niya, ay, hindi. Itong kamay niya, di ba kita niyo 3? 3 yung daliri niya, 3 yung kamay niya, or daliri, sige. Ito, sabihin natin mga receptors yan. Okay, mga receptors. Di ba sabi ko 3? Kapag 4 ulit, kapag si glycogen phosphorylase, binasag niya yung isang branch, titigil niya sa pang-4. Kapag na-detect niya na 4 talaga yung natitira ng glucose, tigil siya dyan. Okay? Then this enzyme, pupunta siya dito. Bibilang siya ng 3. Sabi niya, okay, 1, 2, 3. Kukunin niya ngayon yun. Okay? Gagamitin niya isa niyang gunting na may 1,4. So, syempre, nakakasira din siya ng 1,4. Okay? Pero hindi niya di ba, ito, si glycogen phosphorylase, isa-isa niya sinisira. Pero ito, this enzyme, hindi ko kasi sinasabi ko sino pangalan, ng enzyme na to, tinanggal niya yung 3 at once. Tinanggal yung 3 at once. Okay? Tapos, nasa kamay niya na. Okay? Nasa kamay niya na. Tapos pumunta siya dito, merong mas maliit na branch. Kasi yung 3 niyang kinuha, nilagay niya dito. So, meron siyang capability of adding a 1,4 glycosidic bond. Okay? Nakakuha? So, syempre, tatanggalin ko na yung mga bilog na ito ngayon. Kasi nilagay niya na dito.
Nakakuha? Yes. Ano ba? Continuation. Di ba yung gunting niya dalawang klase ng powers? Kaya sumira ng 1,4, kaya sumira ng 1,6. So this enzyme is the only enzyme that can destroy an alpha-1,6 glycosidic bond. Kaya kapag, di ba naalala niyo yung uncooked starch? Kaya siya complex na carbohydrate. Pag sinabing complex carbohydrate, sobrang daming branch. Kapag sobrang daming branch, maraming alpha-1,6 glycosidic bond. Imagine, ang dami nilang tinatrabaho para lang matanggal ang alpha-1,6 glycosidic bond. Di ba? Dami na tinatrabaho. Kaya mabagal mag-digest yung mga harina. Di ba? So, ganito yung nangyayari doon sa kaloob-looban ng katawan ninyo. So, ano matitira dyan? Di ba meron siyang gunting na may powers na alpha-1,6? Tama ba kapag yung branch na to ay alpha-1,6 glycosidic bond? Yes or no? Yes, alpha-1,6 glycosidic bond yan. Pero, di ba, wala siyang phosphate na katulad ni glycogen phosphorylase to remove. Ang ginagawa niya, destroy the bond talaga. Hindi siya phosphorylase. So, pag pinutol niya ito ngayon, putol na yung bond dyan, ano nangyayari? Anong magiging result? Ito yan, kaya nakaganin yung paa niya. Pagkaputol niya, sinipa niya ngayon yung sinipa niya yan. Pagkasipa niya, lumabas sa cell. So, ano yung lumabas? Glucose na. Okay? Kasi di ba, ito, nag-keep pa siya dito kasi hindi lalabas sa bloodstream natin kapag may phosphate pa ang glucose. Di ba? Ito, yung mga natitirang isa, pag sinira niya, glucose na siya automatically. Kasi sipahin niya na lang, palabas ng bloodstream. Diretso na sa bloodstream ang glucose na yun. Yung laging natitirang isa. Okay, ubusin natin yung glycogen na to. Okay, sabi ni glycogen phosphorylase, okay, enzyme. So, ano, sa tingin yung ginagawin natin enzyme? Hindi ko pa sinasabi pangalan niya. Okay, let's start working again. Glycogen phosphorylase. Boom, nagano siya. Sinira niya isa sa 1, 2, 3, 8. Stop na siya? Stop na, kasi apat na lang natitira. So, dadagdagan ng 3, 6G1P. Okay? Tatlo. Trabaho niya. Sirahan niyo yung hanggang 3. Okay? Sinira niyo yung 3 ngayon. Ano? Glucose, tapos isa matitira. 3 glucose na yung kukunin ng isa niyang kamay. Yung kayang gumawa ng 1,4 glycosidic bond. Ilalagay niya ngayon kung saan mang branch yung gusto niya. Kunwari, dito niya nilagay. 1, 2, 3. Ilagay niya dyan. Okay? Sa sunod niya gagawin, ikakat niya ngayon yung 1,6 glycosidic bond. Dito sa branch na to. Saan ang gagawin? Isipain niya na ngayon. Malabas. Naksel. Ano nangyari? Ano nangyari? Nawawala ng branch, di ba? So, ano pangalan ng enzyme na to? Debranching enzyme. Di ba? Ano lupit, di ba? Oh, sabihin ulit ni glycogen phosphorylase. Dito naman tayo. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Matagdagan tayo ng 7. 13 na. Trabaho niya na ulit. Di ba? Si debranching enzyme na. So, tanggalin niya yung 3. Okay. Dito niya nilagay. Sinira niya yung isang glucose using the 1,6 powers. Di ba? Tinanggal niya to, tapos ano sunod? Ipa niya, kalabas ng cell. Okay? Nawala na yung branch. Okay? Same thing na sa mga mangyayari ito. Hanggang 4. Okay? Yung 3 malilipat. Okay? 3 malilipat. Puputulin niya. Sisipain. Nalabas ng ano. So, ulit lang din. Sisirain ng glycogen phosphorylase hanggang magtira ng 4. So, kunin niya ulit yung 3. Kung kinuha niya yung 3, ilalagay niya doon. 2, 3. Ito na lang yung last na trabaho ni debranching enzyme kasi wala nang branches. So, titanggalin niya. Pagkasipa, labas sa cell. So ngayon, kapag ganito, yun yung goal nila. Gawin na lang isang direction. Kapag isang direction na lang po, anong gagawin pag dito? Magiging machine gun na yan. Tuloy-tuloy na yan. Poste. 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 Tuloy-tuloy na yan. Masasira. Hanggang, diba? Bang! Ubos ang glycogen. Di ba?
naubos yung glycogen. Glycogen na lang natira. Okay? So, kung glycogen na lang yan, pwede na siyang gawa ulit ng panibagong glycogen. Okay? So, sabihin natin na nagawa tayo ng 43 glucose 1-phosphate. 43 glucose 1-phosphate, pero naka-release tayo ng 6. Sabihin natin 6 na glucose, di ba? Pero yung 6 na glucose na yun, diretso na siya sa labas ng cell. Pero meron pa tayong kailangan i-process. Di ba? And remember, this happens in what organ? Liver. Familiar ba ito sa inyo? Si smooth ER. Familiar to. Saan ano to? Saan pathway? Gluconeogenesis, di ba? So, naalala niyo yung step doon kanina? Itong enzyme na to, this enzyme is capable of making this substrate reversible. So, glucose 1-phosphate, ano ba ang tinatanggal ng enzyme na to, di ba? Glucose 6-phosphatase. So, first requirement is to make this glucose into glucose 6-phosphate. Okay? So, gagawin muna natin glucose 6-phosphate yan. Okay, gagawin natin glucose 6-phosphate. In order to make the glucose into glucose 6-phosphate, we need the enzyme phosphoglucomutase. Diba? Lupet. Nag-comeback siya into play. The phosphoglucomutase. So, meron tayong dalawang paraan para kumuha ng glucose 6-phosphate, di ba? From hexokinase and glucokinase and also phosphoglucomutase. Pero sa phosphoglucomutase, ginawa niyang glucose 6-phosphate ang glucose 1-phosphate. Naintindihan yan? So, sa glycogenolysis lang siya nangyayari. Okay? So, sa glucose 6-phosphate na to, now, can it travel into the smooth ER to remove this phosphate? Diba? Makapunta na siya dito. Saan ang mangyayari? Magiging glucose na siya. Tapos kapag glucose na siya, pwede na siyang lumabas sa bloodstream. Wow! That's your glycogenolysis. Amazing, di ba? Pero, anong organ yan ulit? Di ba liver? Yes. Saan nangyayari ulit? Liver and muscle. Liver and muscle. Di ba, saan na ulit nangyayari ang gluconeogenesis? Liver. Bakit sa liver siya nangyayari? Kasi nandun lang yung enzyme na glucose 6-phosphatase. Tama, di ba? Exclusive yung enzyme na sa liver, sa gluconeogenesis. Yung glycogenolysis also happens in the muscle. Exclusive nga to sa liver. So kapag sa muscle nangyari yung glycogenolysis natin, ano nangyayari sa glucose 6-phosphate natin? Amazing. Ang ganda ng process ng katawan. Di ba? So kapag may glucose 6-phosphate ka na, nag-glycogenolysis ka, so let's say, balitan na natin to. GLUT4 na. Di ba? Tama, GLUT4 na. Kasi, kapag sa muscles, may i-stock to. Kasi walang glucose 6-phosphate sa smooth ER ng muscle cells. Di ba? Di ba? Ang kakalupit. Okay? Tignan niyo yung mangyayari sa glucose 6-phosphate. Magiging ganito siya. Ha? Familiar? Yes. Tapos naging... Hala. Ang lupit. Diba? Hala. Ang lupit. Tapos shortcut. Familiar? Ano kaya yan? Glycolysis. Diba? So, nag-undergo siya into another pathway kasi nga wala namang glucose 6-phosphatase sa smooth ER ng muscle cells. And remember, sige, anong cell muna ang nagre-rely sa aerobic glycolysis? Red blood cells. Pero ano yung cell na kayang gawin dalawa? Both. Aerobic and anaerobic. Muscle cells. Kailan tayo nag-ano? Kailan tayo nag-burn ng glycogen? Fasting state. Fasting state, or if you are in the exercise, syempre pag wala ka ng energy, di ba, kailangan natin kumuha ng glycogen sa glycogen stores.
So kapag nag-exercise ka, familiar ba yung anaerobic exercise? Anaerobic exercise. When you say anaerobic exercise, now, you're burning glycogen in an anaerobic way. Di ba? So kung anaerobic way yun, this pyruvate will become lactate. Astig. Ngayon, lactate. Saan siya mapupunta? Remember, Cori cycle. Okay? Remember Cori cycle? Balik natin sa GLUT2 to. Nasa liver cell na tayo. Okay? Kunyari, ito ay nasa muscle. Itong shape na to. Okay? Muscle. Okay? So, pyruvate naging lactate. Anong ginawa natin? Dineliver natin ngayon yung lactate sa liver. Diba? Dineliver natin yung lactate sa liver. Pagtapos, anong mangyayari? Anong mangyayari dyan sa lactate? Pag nasa liver na siya, meron dito, may drawing ako dito. Drawing ako dyan. Ano? Magiging ganito siya. Tapos magiging 4. So, ito ay magiging pyruvate. Papasok sa mitochondria para maging OAA. Tapos lalabas para maging malate. Diba? Tapos, magiging PEP. Ay, OAA. magiging PEP. Shortcut na lang, PEP. Tapos, reverse glycolysis. Ano na? Ano muna? Hindi, ganito na lang pala. Diba, PEP, maglalagay ako ng checkpoint. Ano unang checkpoint natin? Diba, fructose 1,6-bisphosphatase. Tama? Gagawin natin siya, fructose 1,6-BP. Pero hindi ito siya dyan. Kailangan ng anong enzyme? Fructose 1,6-bisphosphatase. Para matanggal yung fructose, ay yung first phosphate sa fructose. Okay? Tapos mag-convert siya into fructose 6-phosphate. And then fructose 6-phosphate can be converted. Gawin ko ng fructose 6-phosphate ito. Magiging, mag-convert siya into G6P. And now, G6P, nasa liver na tayo. It can now come to the G6 phase in the smooth ER of the liver to make glucose and then glucose in the bloodstream. Okay? Kaya matagal mag-burn ng fat. Mapapansin nyo? Sa liver, mabilis lang siya mag-burn ng glycogen. Kasi kung doon nangyari yung glycogenolysis, di ba? Magiging G1P. Kung present naman yung enzyme na phosphoglucomutase, magiging G6P siya. Kasi yung G6P na yan, didiretso na siya sa glucose 6-phosphatase smooth ER. Tapos diretso bloodstream na. How about kung sa muscle siya nangyari? Diba? So kung sa muscle siya nangyari, ito, maglalagay ako ng isang box dito. Kunyari, muscle ito. Nag-undergo ng glycogenolysis. Ano magiging product daw ng glycogenolysis ng muscle, di ba? G6P, tapos magiging lactate. So, muscle to. And that's your liver. Itong malaking to liver to. So, kung meron tayong lactate, di ba? Cori cycle. Ito yung Cori cycle. Yung lactate pupunta sa liver. Tapos yung nasa liver na yung lactate, magiging pyruvate, mag-undergo ng gluconeogenesis pathway. Nakuha na. Okay? So, kaya, ito, tignan nyo. Di ba lahat naman tayo ng bata ay naglalaro ng bunga? Kahit anong laro ng taya-tayan, tagu-taguan, di ba? Pag napapansin nyo, pag hindi kayo kumain ng marami ng kunyari, yung ulam nyo ng ulam nyo ng tanghalian ay gulay. Di ba? Ayaw nyo ng gulay, nung bata kayo. Hindi kayo kumain nyo yun kasi iyakin ka. Di ba? Tapos naglaro ka ng hapon. Tapos naalala nyo, pag naglalaro kayo ng matagal sa labas, nasusuka kayo.
ba? Nasusuka kayo kasi gutom na kayo. Ibig sabihin, depleted na yung glycogen ninyo. Paano ka naging acidic? Paano ka naging acidic? Kasi, glucose 6-phosphate na nasa muscle cells ay nag-undergo ng anaerobic glycolysis. Lactate will go to your liver, produce more carbons, and that makes you acidic. And kapag naglalaro ka, di ba hinihingal ka? Naalala niyo yung rapid breathing na sinasabi niyo? Last reporting niyo, hyperventilating? Then you are releasing carbons. Oh, now everything makes sense. Di ba? Lupit, di ba? So that's your glycogenolysis. Okay? Now, the topics are finished. Any questions? Any questions? To clarify, any clarifications? Malinaw naman ba ang nangyari? Ito pala si debranching enzyme. Lagyan natin yung mga skills niya, si debranching enzyme. Si debranching enzyme, meron siyang powers na nakasira ng alpha-1,6. So, ano tawag doon? Alpha-1,6 glycosidase. Glycosidase activity. Diba? Tapos meron pa siyang alpha-1,4 din. So, same. Alpha-1,4 glycosidase. Okay? At meron siyang ability to add alpha-1,4 glycosidase bond. Okay? Ito naman, ano powers niya? Is to destroy alpha-1,4 glycosidase. Diba? Glycosidase using phosphate. Kaya siya phosphorylase. Okay? Diba? Unang discussion natin, phosphorylation, pag-add ng phosphate. So, phosphorylase. Diba? Astig, diba? Okay? Any questions? Sino kaya makakabulot ng EPC? Sino makakabulot ng glycogenesis? Sino makakabulot ng glycogenolysis? Anong sa tingin nyo? Kung glycogenesis or glycogenolysis? Mas nag-enjoy ako kapag glycogenolysis. No? Mas okay ang glycogenolysis. So possible, yung less than 3 minutes as a class na average time, di ba? So kung para ma-achieve yung less than 3 minutes, kailangan ng total time nyo, pag pinag-add-add, 9 minutes. Di ba? So, kung sino man, i-practice nyo na, kung sino man ang mag-i-ETC sa inyo. Hindi natin alam kung sino ang mag-i-ETC. Lahat ng groups mag-practice ng ETC? Ganun ang plano? Ba't ko sinasabi? Ba't pa rin sinabi? Okay lang yan, kaya mo na. Sige na, that's the topics that we have finished for your midterm. Okay? So next Monday, hindi pa. Kumbaga first topics yan ng midterm. Kala niyo, yung pati midterm the exam. So, ang mangyayari, mag-quiz kayo niyan sa Monday. 15 items, all 3 topics. Kumbaga po ano siya, magiging unsaturated yung mga tanong. Kasi 15 items na, 3 topics na. Di ba? Kaya kailangan nyo talaga yung plus. Tingnan natin kung kailangan nyo yung plus. Kung aralin nyo ng maigi, di ba? Identification. Oo. Tingin nyo, ba't ako magbibigay ng competition na may plus? Di ba? Kung multiple choice pa rin yung quiz. Okay. Any questions before kayo mag-lunch? Yes. Ayun nga pala. Thank you. Thank you for Ay ko!